mahanap ka ng isang magandang teamfight kung saan makaka-decimate ka ng tuloy-tuloy. Meanwhile, Boyet is having a great game. 101, that's 100% kill participation para sa low kill score game natin. Seal play. Lansu. Kita. Nakatama ko ka dito ang Barangay Omega unless magpo-force sila. Oh, grabe, umikot na sila bilang limang full squad ang mga rotation dito. Dahil doon may konting espasyo ang Minana Evos para makapush sa taas. Parang Ito yung, delikado uy, grabe. ata ang pwesto ni Dominic dito. Pero yung stun ay tatama. Brusco with a counter set. At nahanap nila si Kelra. Jackto ngayon in trouble. At makakapag-flicker naman palayo. Pero grabe naman yun. Ang counter set mula kay Brusco. Parehas malupit yung row, yung Guardian's Barrier, naka-align kung saan nakalagay yung BMI. Kaya sure sila naaabutan nila yung Claude and nandun yung wild charge. Pero nakaabang din kasi si Brusco AR with a jump. Ala, si Andorio ay nakulong sa pagong. Pero bago siya mawala, ay hindi pa nga siya nawawala. Nakuha pa rin niya ang turtle. Nakasalba doon si Andorio, nakuha niya yung turtle. Pero Minana Evos, 2 games in a row now, nakita natin, grabe sila maglaro pag nag-spawn na yung turtle, yung mga ginagawa nila sa mapa para ma-set up nila yung sarili nila for success. Yeah. 1-1 na sila ni Boyet. Nakanakaw ka isa, ako din nakanakaw na isa. Naka-asi tayo sa isa't isa. Natapos man ang laban na yon ay nagkakainitan pa rin dito sa may bandang ibaba. Brusco AR sumapo with a double jab combo. Ang sakit mo manapaka, Toy R. Grabe, parang may galit. Parang sabi niya, uy, dito mamaya talon. Oh, ikaw, ito yung ano sabi mo kanina? Ano sa... Ay, ganyan talaga. Double jab, double TP. Bagong combo ng Pakito. Bagong Pakito combo nga pala. 2-2, recall. Para kay Ryota, 4 yung skill ng Pakito. Yung mga suntok, tas yung recall niya, nilakihan din. Hindi lang 1-2 punch, 1-2 recall. 1-2 recall. Yun nga yung mas masakit eh. Di ba parang pagka sa mga fighting games, yung after mo pagsasapak-sapakin minsan may patount-taunt ka pa eh bago mo bigyan ng final punch. Okay, tignan naman natin dito sa bottom lane. Minana Eva sabi nila, sige magpupush na lang tayo dito kasi alam natin ang Omega nakapwesto somewhere in the mid, somewhere in the top lane. And there you go, it's tower trade all across the map. Nakabuo na ng Holy Crystal dito si Boyet. May play! Nagamit na nga dito ang Electrifying Beats pero Netherrealm nagamit na rin ng Omega. Half HP on Lansu AR! Naabutan ng bola! Hindi pa siya nakakatakbo, may sumusunod na sa kanya. At ayan na naman ang Guardian's Barrier. Pinigilan lang naman maglakad palayo. Sobrang bilis ng reaction doon ni Atomax. Pagkatalon, not really giving Minana Evos a chance to engage. Nakakasaka agad yung Netherrealm na nanakaw niya dito kay Goyong AR. And ito yung ito yung mahirap for Minana Evos. Kahit sabihin natin meron silang reset tool, that is also true with Omega kasi nga hawak nila yung Valentina. Back and forth na naman ang nakita natin. Spawn na ang Lord mo, may onting lamang ang Omega. Pero Minana Evos, ang tanong natin ngayon is sapat na ba ang damage ni Domeng at saka ni Boyet? Titingnan natin yung damage nila at kung okay na para matuban nila ang mga miyembro ng Omega. Lord ngayon, hinila lamang. Panandalian ng Minana. Nasa taas si Ryota at mukhang gagamitin niya ang kanyang Pakito para makapag-split push. Kaya naman dahil napakabilis din yan tumakbo pabalik ng Lord. At ngayon, hawakan naman ni Lansu AR ang Lord na to. This is just a level 1 Lord. Maraming pwesto din ng Omega. Conceal play. Jackdo, looking for the setup. Si Lansu ata ang hanap. Wild charge na gamit, tapos sinarado ang pinto. May gagawin kasi sila at si Jackdo ngayon ay papasok na rin. Counter set! Yung pintuan, yung wall na wala. Miss timing doon sa kanyang ulti at dahil dyan si Kelra makakaisa at make that 2. Dahil dalawa mawawala para sa Minana. Na Bateman! May pader pa kasi tapos biglang nawala. Dito naman sa gitna si Ryota! Tapos ito pa nahuli din. And that's going to be a kill for Minana. Pero ang Lord ngayon, sisimulan pa rin ng Omega. Midnight, I think you'll agree with me on this. Parang hindi miss timing. Unfortunate timing eh. Ang ganda na sana yung iniisip ni Brusco na wala lang talaga yung pader. Ang sakit. Andun yung andun yung outplay sana. Kaso dinaan siya sa mechanics ng game. May duration lang yung pader. And also yung positioning ni Ryota sa may top lane. That was not him trying to 1v1 against the Claude. That was him making sure na, hoy, Domeng, dito ka lang. Tayo mag 1v1. And sabi ng Omega, kapag wala yung Claude ng Minana Evos, talaga mag-engage tayo. Wala tayong pakialam kung pasukin tayo nung Joy, kung pasukin tayo ng Kufra at nung Paramis. Kasi meron tayong Bruno. And yung Minana Evos at that time, wala yung Claude sa teamfight na yun. Grabe, na-Looney Tunes si Brusco dun eh. Alam niyo sa Looney Tunes, yung may peking pader. Oo. Itatapon doon si Wiley Coyote. Akala niya, uy, Pero baliktad eh, lumusot eh. Yung
sayang. Ano sana yon? Top 1 play sana yon. Oh, yung mapupunta yan sa highlight reel pagkatapos ng linggo na to. But now, because of that, Omega ang lamang. What else can they do here para mabawasan pa ang mga resources ng Minana Evos? Okay, kailangan na natin pag-usapan ano yung mga kondisyon na kailangan. Nahuli nga nila sa 2v1 at si Ryota ata yung mababurst down. Makakapag-jump palayo pero hindi sapat ang kanyang buhay. Makakakuha ng isa ang Minana Evos. Yeah, they need to, speaking about conditions though, they need to be able to get a lot of these kills for the side of Minana Evos kasi hindi sila pwede din lumaban straight up team fight. Kasi nga, again, may coverage din with the NetherRealm na ninanakaw ni Etomax. Ang daming frontliners din ng Smart Omega. Number 1, nandyan si Chaknoon, si Andoryu, and si Ryota with the damage output as well from the Pakito. Ang downside kasi ng Minana Evos is ang frontliner nila is just a Frederick. Si Kupro at si Joy, naghahanap na ng entry points eh. Kaya yung 5v5 straight up engagement, hindi gana sa kanila. Kailangan nila makahanap ng mga constant pick-offs para hindi rin sila napapunish ng NetherRealm na pwedeng ang gamitin ni Etomax. Okay, so Minana Evos, hanapin yung pick-off. Huwag masyadong maghanap ng full-on team fights. Kung gagawin niyo yun, mag-ingat na lang talaga kayo sa ultimate ng Paramis na kunin ng Valentina ni Etomax. 60 seconds, a minute, bago mag-spawn ang Lord. Susubukan ba ng Minana Evos dito mag-full contest o mag-split push na lang? Actually, iniisip ko nga, mas okay kung hintayin na lang ang Luminous Lord. Masyadong malaking risk kasi kung 40 seconds na lamang ay magkakaroon ka pa ng team fight. Yun yung mga tipo na pag may namatay na isa sa inyo, ang laking dagok para sa upcoming Lord. At this point, yung mga dead timer kasi mga nasa 30 seconds, 40 seconds, aabot naman pero Parang hindi late ka maganda sa i-risk. pwesto. Exactly. So yung mga magagaling na teams, well, yung buong Pilipinas, sinasabi nila na, guys, wala nang kaklash, wala nang team fight para may insurance tayo na 5v5 yung laban sa Lord. Classic na disiplinado na laro dito sa Pinas ang makita natin at kailangan ipakita ng dalawang koponan para makuha nila yung Lord na to. Second Lord of the game lamang pa rin ang Smart Omega. Kita nyo naman yung mga ginagawa ni Ryota sa pagbigay ng space sa mapa, split push ng split push. Meanwhile, dahil sandali. Wait lang, naghahanap pero si Andoryu ang sasagot. Ang Lanzo ngayon ay itoton si Andoryu pero may Mortal Coil eh. Bakit? Ang lupit nung nung assure ni Andoryu, parang, uy, buyo na yan. Buyo na yan. Kita ko kayo. Paano yung ginagawa yan? At ngayon, lamang pa rin ang Omega. Umpisa na yung Lord pero grabe si Kenner. Frontline din talaga. Si Ryota na naman, 1v1 sila ng Doming AR. Well, kailangan niya mag-ingat dito pag nanakap siya yung end nung BMI. Makukombo ka talaga ng Pakito. Masakit din yun. At this point, ang taas na rin ang damage ng isang Pakito. Full team fight. Retry battle. Wala pang pick-off ang mangyayari. Gusto ng Omega at alam nila na hindi pwede sila ma-pick-off. Pero marireset yung Lord. Napakagandang Guardian's Barrier. Well, hindi pala napakaganda. Napakasamang Guardian's Barrier. Yun yung parang sa kapilitang reset ang tawag doon. Lumagpas sa kota. Lumagpas sa kota. Si Chakno. Pero hindi rin kasi nila kita yung Joy at that time, so medyo mahirap din. Kasi nakakatakot din for Kelra. And actually patay na rin kay Andoryu kasi kaya nakawa yan ni Boyet. Chakno. Naka-power nature, mukhang makaka-survive naman at makakapag-regen pa. Pero ito na nga ang Lord, Brusco. Subukan nga natin si Andoryu, pero ngangalaki pa rin ang buhay ng Lord. Chakno, still alive, still looking for that opportunity. Grabe si Ryota, nagpupush pa rin at yung space, napapareact yung Minana Evos. Kitang-kita mo, kada pagkita ni Ryota sa mapa at pag-push, gagalaw yung Minana Evos. Oy, consider Chakno? Wala. Nanakot lang. Welcome sa Filipino Lord Dance. Ganito sa Pilipinas. Takutan. Gusto nila sure. Gusto nila may insurance na, guys, kailangan atin yung retreat. Hindi na nakot ni Lanzo, hindi na control ni Lanzo doon si Chakno. So ngayon, mapupunta naman sa kamay ng Minana Evos. At yung classic na Pinoy Lord Dance talaga eh. Lanzo! Lanzo, nahanap doon sa likod si Brusco. May Andoryong hindi makaalis pero nakapag-mortal coil. Steal! Place it to wet. Magagaling dito kay Doming pero yung makakancel din yun at pinagtatapak na nga dito ni Ryota. Pero 1-for-1 naman ang sagutan. Buhay pa rin si Kelra. Si Lanzo ngayon ang isusunod nila. Double kill para kay Atoy Army. At gusto pa niya ng pangatlo pero sabi niya, teka lang, titipihan na lang kita. Atoy Army 1-2 tipin. Ginawa na naman yung combo na yun at Omega ang nakakuha ng Lord. Hindi na nakarate. Grabe yung control ng Smart Omega sa frontline. Ang ganda sana ng talon na ginawa ng Minana Evos doon sa may bottom side of the Lord. Ang sakit! Oh my goodness! Ang sakit ng bola ni Kelra! Ang sakit ng bola ni Kelra! Tatapusin na ata nila to! 2-0 ang pangako! At ayan na nga, tinupad!
Welcome back! E2 Chakra! Smart Omega! Kelra! At Ryota! Ginawa yung prediction at kita mo ang nangyayari at ginagawa ni Kelra. The winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a start for Omega's campaign!